Ang Miami Heat merong 17 players ngayon sa kanilang roster, pero 14 players doon ang nasa main lineup. Ang may pinakamataas na kontrata sina Butler, Adebayo, Hero, Rozier at si Duncan Robinson. Meron silang total na mahigit $157 million sa 5 players pa lang. Ang Miami Heat pa rin ang prime location na gustong puntahan nitong si DeMar DeRozan sa free agency. Kaso nga lang may problema doon. Kung hindi tatanggalin ang maalin kay Rozier o Robinson via trade, hindi siya basta-basta makukuha. Dahil ayon sa isang insider, hindi din alam ng ibang official ng management ng Miami kung paano gumagana ang bagong CBA. Sa report naman meron yung GM nila mismo si Andy Ellsberg. Bukod sa kanya wala na, pero ang shot caller kasi doon si Pat Riley. Ganun din kasi na hindi masyadong kabisado ng ibang agent kung paano na yung bagong CBA rule. Dahil nalilimitahan noon na magkaroon ng 3 superstar ang isang team. Na majority dahil sa kontrata, kaya maraming teams ang nagbibitaw na rin ng kanilang mga superstar or max contract player. Meron pa rin namang mga teams na meron 3 player na may max contract gaya ng Suns, Minnesota at Boston. Sa 3 na yan, yung Boston at Minnesota yung secure ang lineup. Yung Suns nakakakuha pa rin naman ng mga player, minimum contract nga lang. Pinapaboran pa rin ngayon na ang Miami ang makakakuha kay DeMar na aayusin nila doon yung payroll at dadaanin sa sign and trade. Si Caleb Martin inopera ng Miami Heat dati ng $7 million per year bago siya mag-decline. Pero ang gusto kasi niya $15 million per year na. Nasa Miami pa ang rights niya at magagamit siya sa sign and trade. Kahit yung Miami ngayon, nasa rumors na rin kay Lauri Markkanen. Mas papasok kasi siya sa payroll. Yung demand nga lang ng Jazz ang magiging problema kung ano ang magiging kapalit niya. Mahirap din malaman kung anong ibibigay. Bukod sa Miami, pumasok na rin ang Sacramento Kings na base kay Woj naghahanap ng isang team para makasali sa transaction. Malayo pa sa tax ang Kings para sa first apron, 14 million pa. Ang hinihingi nga lang kontrata ni DeMar base kay Woj ay $20 to $25 million per year. May papasok pa ng Sacramento yon sa kanilang payroll. Dahil 25 million pa sila bago lumagpas ang second tax threshold. Yun na kasi tinitingnan ngayon, hindi na yung salary cap mismo makikita sa Spotrac. Maraming teams pa naman ang pwede mag-sign kay DeMar at maibigay yung hinihingi niyang kontrata. Pero ang dahilan nun kaya nag-iintay si DeMar, gusto niyang pumunta sa contender na team. Possibly Miami Heat yun. Kaso nga lang may problema na sila sa payroll. Sumali pa nga doon sa possibility na bumalik si DeMar DeRozan sa San Antonio. Malaki din kasi ang risk na umalis si DeMar sa Bulls na walang kapalit kahit anong asset. Makakapirma lang si DeMar ng ganong kontrata kung sign and trade. Yung isa pa, yung Bulls, ayaw ding kunin yung kaparehas na kontrata ni DeMar. Kasi nga kapag sign and trade, kailangan pa rin ng kapalit na player. Ang San Antonio naman naghahanap pa rin ng isang player na may a-add kasama ni Wembanyama. So nasa kanila na si CP3. Isa pang factor kay Chris Paul version 1, napapataas niya yung winning rate ng team na napupuntahan niya. Ng 2023, ang Golden State 44-38 record. Sa 2024 naman na nandun si Chris Paul, nasa 46-36 record. Pang number 10 pa yun sa standing. Kahit mababa sa standing, mataas pa rin yung winning rate. Last season, ang San Antonio naman nasa 22-60. Expected na tataas pa rin yung winning rate ng Spurs kapag naglaro na dun si Chris Paul. Ang San Antonio may available cap room pa sa free agency. Available din ang mga player gaya ni Miles Bridges na may history ng kaso. Bukod kay DeMar, siya yung second best player sa free agency. Available pa si Luke Kennard na isa sa best shooter, Caleb Martin, Garrett Trent Jr., si Malik Beasley at si Saddiq Bey. So marami pang pwedeng kunin ang San Antonio. Ang hinahabol ng San Antonio, immediate impact player. Ayaw nilang patagalin yung kay Wembanyama. Bukod kay Markkanen na interesado din ng San Antonio, sumunod dito si Brandon Ingram na nasa radar na rin nila. Expiring contract si Brandon Ingram na hindi basta makagalaw sa free agency ang Pelicans dahil 10 million na lang lalagpas na sila sa first tax. Nasa 20 million sa second tax. Yung San Antonio medyo malayo pa. May mga players na pwedeng gamitin sa trade ng Spurs at mga draft picks. May allotted cap room pa kung sakali para makuha si Ingram.